Hello mga ka-Darkside, sa video neto, dadako naman tayo sa England. Alam nyo ba na noong ika-12 siglo, may isang nayon sa England na nabulabog dahil sa dalawang kakaibang bata? Ha? Ito ang Woolpit. Isang mataong lugar noon sa Suffolk ay naging sentro ng isa sa pinakamahiwagang kwento sa kasaysayan. Ang Woolpit ay matatagpuan 7 milya lang sa silangan ng Borris Street, Edmonds. Noong panahong iyon, kontrolado ito ng mga praile at siksikan ang mga tao rito. Pero isang tag-init, bigla na lang sumulpot ang dalawang batang kulay berde ang balat. Dalawang manunulat ang nag-akda nito, si William of Newburgh at si Ralph of Coggeshall. Si William ay nasa malayong hilaga ng England sa Yorkshire. Sabi niya, nakuha niyang impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang source. Si Ralph naman ay mas malapit sa Woolpit. Ang source niya, mismo si Sir Richard de Calne, ang kabalyerong kumupkop sa mga bata sa kanyang mansyon. Pero ito ang nakapagtataka, bagamat uso noon ang kopyahan ng kwento sa pagitan ng mga manunulat, mukhang hindi nagkakitaan ng gawa sina William at Ralph. Ayon sa scholar na si Michael Madej, masyadong malayo ang distansya nila sa isa't isa para magkopyahan. Bukod dito, magkaiba ang detalye ng kanilang mga kwento. Si Ralph ay pinangalanan ang mga saksi niya. Si William naman, parang napilitan lang maniwala. May isang linya si William na talagang kapansin-pansin. Isinulat niya ang Sum of Brutus aut Cogere Creder. Ang ibig sabihin, turog na ako sa ebidensya kaya napilitan na lang akong maniwala. Tila ba pati ang mga manunulat noon nahihirapang paniwalaan ang sarili nilang narinig. Isang araw sa panahon ng anihan, noong naghahari si Haring Stephen, may natuklasan ang mga taga-Woolpit. Sa tabi ng mga wolf pit, ang mga hukay na pinagmulan mismo ng pangalan ng baryo. Nakita nila ang dalawang bata, isang magkapatid na lalaki at babae. Pero hindi sila ordinaryong bata. Berde ang kanilang balat, kakaiba ang kanilang suot at nagsasalita sila ng wikang hindi pa naririnig ng sinuman. Dinala sila sa bahay ni Richard de Calne. Ayon sa mga ulat, ilang araw silang tumangging kumain hanggang sa makakita sila ng hilaw na broad beans. Doon lang sila kumain ng may gana. Sa paglipas ng panahon, natuto na rin silang kumain ng normal na pagkain hanggang sa mawala ang pagkaberde ng kanilang balat. Pero malungkot ang naging kapalaran ng batang lalaki. Siya ay sakitin at namatay matapos silang binyagan. Nang matuto na silang mag-Ingles, dito na lumabas ang kwento ng kanilang pinagmulan. Sinabi nila na galing sila sa isang lugar kung saan hindi sumisikat ang araw. Isang lupain na parang laging takip silim ang liwanag. Tinawag itong St. Martin's Land ni William at dagdag naman ni Ralph, lahat ng bagay doon ay kulay berde. Paano sila napunta sa Woolpit? Dito nagkaiba ang dalawang bersyon. Sabi ni William, habang nagbabantay sila ng baka ng kanilang ama, nakarinig sila ng malakas na tunog. Parang kampana ng Borris Street, Edmonds Abbey, at bigla na lang silang nagpunta sa tabi ng hukay. Sabi naman ni Ralph, nawala sila habang sinusundan ang kanilang mga baka papasok sa isang kuweba. Sinundan nila ang tunog ng mga kampana hanggang sa lumabas sila rito sa ating mundo. Ano ang nangyari sa batang babae? Ayon kay Ralph, nagtrabaho siya ng maraming taon bilang katulong sa bahay ni Richard de Calne, kung saan inilarawan siya bilang matapang at pilyo. Ayon naman kay William, nagpakasal siya sa isang lalaki mula sa King's Lynn. Sa pananaliksik ng astronomer na si Duncan Lonan, nalaman niya na posibleng binigyan ang babae ng pangalang Agnes at nagpakasal sa isang opisyal ng hari na si Richard Baer. Pero bago tayo magtapos, ihimayin natin ang pinakaabangan ng lahat. Paano nga ba naging kulay berde ang balat nila? Narito ang 3 pangunahing teorya.
Theory 1, ang chlorosis o green sickness. Ang pinaka-popular na scientific explanation ay ang sakit na chlorosis. Noong unang panahon, tinatawag itong green sickness. Ito ay isang uri ng malubhang anemia na dulot ng sobrang kulang sa nutrisyon. Nagiging sanhi ito ng paninilaw ng balat na minsan ay nagmumukhang berde. Ito rin ang dahilan kung bakit bumalik sa normal ang kulay nila nang magsimula na silang kumain ng maayos na pagkain sa bahay ni Richard Calne. Ang Theory 2 or arsenic poisoning. May mas madilim na teorya, ang arsenic poisoning. May mga kwento na ang mga bata ay sinadyang lasunin ng kanilang tiyuhin para makuha ang kanilang mana. Ang arsenic ay kilalang nakakaapekto sa kulay ng balat at maaaring magdulot ng paghina ng katawan na posibleng dahilan kung bakit pumanaw ang batang lalaki. Ang theory number 3, mga Flemish refugees. Sa aspeto naman ng kasaysayan, posibleng sila ay mga anak ng mga Flemish immigrants. Noong ika-12 siglo, maraming taga-Flanders ang inuusig at pinapatay sa England. Baka ang mga bata ay nakatakas mula sa isang sinalakay hinanayon, gaya ng Burnham Street, Genevieve, at nagtago sa mga kuweba o minahan. Ang kanilang unknown language ay maaring Flemish dialect na hindi pamilyar sa mga taga-Wolf Pit. Ang Theory 4 or extraterrestrial o hollow earth. Siyempre, hindi mawawala ang mga paranormal theories. Naniniwala ang ilan na sila ay mga aliens na naligaw sa ating planeta o kaya naman ay mga nilalang mula sa hollow earth. Isang sibilisasyon na nakatira sa ilalim ng lupa kaya naman hindi sila sanay sa sikat ng araw. Alam nyo ba na hanggang sa kasalukuyan, ipinagmamalaki pa rin ng Wolpit ang kanilang mahiwagang bisita? Kung bibisita kayo sa Nayon, makikita nyo ang kanilang village sign na itinayo noong 1977. Tampok dito ang imahe ng dalawang birding bata na nakatayo sa tabi ng isang lobo. Naging simbolo na ito ng kanilang pagkakilanlan at kasaysayan. Hindi lang yan, ang kwentong ito ay naging inspirasyon din sa sining at literature. Noong 1935, isinulat ng sikat na makata na si Herbert Reed ang nobelang The Green Child na base sa alamat na ito. Talagang tumatak ang kwentong ito hindi lang sa England kundi sa buong mundo. Kayo, ano sa palagay nyo? Sila ba ay biktima lang ng kasaysayan at sakit? O tunay silang galing sa St. Mary's Land kung saan laging takip silim? I-comment ang inyong mga theory sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa marami pang misteryo mula sa kasaysayan. Hanggang sa muli!